What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Sobra na sa kabugukan itong si Bongit. Yan ang wika ni Ka Eric Celis dito sa video na ito mga kababayan. Paano ba naman kasi sa isang interview no, na kung saan tinanong ito patungkol sa 2025 national budget na kung i-declare ng Supreme Court na unconstitutional nga itong nasabing pondo, may contingency plan ba di umano ang mga ito? At ang sagot niya wala mga kababayan, ipapasarado niya di umano ang buong gobyerno. Grabe. Ganyan ba dapat sumagot ang isang presidente ng isang bansa na may halong pagkapikon at pagkapilyo pa ang kanyang pagsasalita sa harap ng kamera? Napaka-immature naman yan. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman ang wika nitong si Ka Eric Celis apat di umano no, ang talagang nagpapatakbo ngayon sa loob ng gobyerno. Itong si Bongit, itong kanyang asawa na si Liza, itong pinsan niyang si Tamba, at ito pang si Bersamin, nakanang kamay niya sa mga desisyon na kabangagan. Ay nako, saan tayo pupulutin mga kababayan? Kung sa matagal na panahon itong mga bangag no, ang nauupo. Nakulang na lamang patihimikin tayong mga Pilipino sa pagsasalita laban sa kanila. Kahit nakitang-kita na ang kamalian na kanilang ginagawa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito pong tinanong sa kanya kahapon, Mr. President, what will happen if the Supreme Court will declare unconstitutional ang budget for 2025 or baka magkaroon nga ng immediate na pagpigil like TRO or temporary restraining order o kaya injunction no, na pinapahinto ang pagpapatupad ng questionable anomalya at malinaw na hinokus-pokus at parang istapa style pang swindling na uri ng pagkakapasa at pagkakaaproba at pagkakalagda ng budget for 2025 no. Ganon ang konteksto ng tanong sa kanya no. Nako ang sagot niya dinugtungan ng sagot na do we have a contingency plan for this? Sakaling maging nullified, invalidated ang budget for 2025 dahil sa Korte Suprema ngayon ito ay binulog ang pag-review. Ang sagot niya, no, we don't have any contingency plan. If Naku, that happens, then we will be forced to shout. We will be forced to shut down the government. Well, grabe. yun naman talagang gusto nila para yung kanilang agenda o plano sa destabilisasyon ay matutuloy na. My goodness, muntik na po akong lamunin ng kalsadang tinatayuan ko nang makita ko po at marinig ko ang parang video clip ng kanyang ambush interview kahapon. Muntakin mo, tinanong siya, sakaling maging unconstitutional, illegal o mapatigil ng Supreme Court either by way of injunction and clear declaration of nullification by invalidating the budget of 2025, declaring it as unconstitutional, tinanong siya ng media kung anong contingency plan kung meron. Sabi niya wala. If that happens, wala tayong pang sweldo sa ating mga empleyado, mga gastusin ng gobyerno, isasarado ko na lang ang gobyerno. And because of that, matutuloy na talaga ang plano nila na i-destabilize ang ating bansa. My goodness, mga kababayan. Is this the president still? It appears he is not really in his rightful mind. Nawawala po sa pag-iisip at wastong katinuan Mm, itong presidenteng ito sa kanyang sagot. Paano niya babawiin yun kung makalat na ngayon? Una, hindi pwede na ang sagot mo walang contingency plan ang gobyerno. Sa lahat ng pagkakataon, the government must always and has always and should have always a contingency plan for everything, for correct. every situation. Mantakin mo ang sagot niya, wala. Suplado na sagot na alam mo, irritated siya, no? At kulang na lang ay maglupasay sa pagkapikon, no? Pikon. At dahil pikon at wala sa wastong katinuan talaga ang process of mindset and mind frame niya, ang sagot niya wala siyang contingency plan at dahil diyan, ipapasarado niya ang buong gobyerno, walang sahod na ang halos 2 milyong mga manggagawa sa gobyerno including ang ating mga sundalo, police, and all government service and government workers all over the country, Luzon, Visayas at Mindanao. Mantakin mo yan, manggagaling yun sa presidente na ganun ang kanyang sasabihin. That is a dangerous mind frame. Sa Bagyo lang, mayroon kang dapat contingency plan. Well, nakita naman natin, baha pa lang din na niya kayang harapin. No? Ang problema niya, sorry, opening statement pa lang niya sa National Disaster Risk and Management Council na meeting, ang problema natin, grabe ang pagbaha, tuloy-tuloy, anong gagawin natin? My goodness, baha pa lang yun ha. Ano pa? Dito sa budget scandal and budget fiasco,
budget standoff. Ini-expect natin ang sagot niya dapat ganito, mali yun. Pinatutunayan lamang talaga ang pagiging weak nitong si Bongit, no? Bilang lider ng ating bansa. Namantakin nyo yun, mga kababayan. Kulang na lamang ikontrolin talaga ang buong gobyerno upang wala na makapagsalita pa o makapagkritiko sa mga kabangagan nila. Ay nako. Baluktot, wala sa hulog, at wala sa wastong katinoan yung sagot na yon ng Marcos Jr. at hindi yon very presidential, dangerous. Una, may bahid ng pananakot doon sa mga lehitimong makatarungang panawagan at naninindigan para i-question sa Korte Suprema sa legal na pamamaraan ang iskandalo ng hokus-pokus at sinindikato na budget 2025. Ang tingin niya taga-destabilizers ito at ito ay naglalayo na pabagsakin ng gobyerno, i-destabilize ang ating lipunan, and so therefore, I will give what they want. Dahil destabilizer sila, isasarado ko na lang ang gobyerno at sila nang sisisihin dapat, no? At sila naman managot sa taong bayan. My goodness, isasakripisyo niya ang buong bayan, ang buong gobyerno, lamang ipakita ang kanyang pagkagalit, ang pagkapikon, at ang kanyang kakulangan ng wastong pananaw sa tama at mali, sa pamumuno at kondukta ng pamamahala at pagpapatakbo ng gobyerno. He cannot already determine what is right and wrong sa kanyang mga pahayag. When the president talks in public and when he speaks in public, including public interview, those statements coming from him can be considered already as a public policy or a government position. Klaro tayo dyan. So kung sinabi niya yon, na ang pagtingin niya sa mga lehitimo, makatarungan at matuwid na panawagan ng mamamayang Pilipino, including ang pagbibigay nito ng proseso ng legal challenge sa prosesong legal sa Korte Suprema ay mga destabilisasyon lamang yan at mga destabilizers ang gumagawa niyan, talagang baluktot, makitid at wala sa hulog at wastong katinoan na magiging sagot niya. Because his mind frame is coming from a position of hatred, a position of political immaturity. Immature at hindi sa posisyon ng isang leader. Kaya yun ang sagot niya, no? Kasi ang tamang sagot dapat yan, well, dahil may prosesong legal at may otoridad ang Supreme Court na mag-review ng lahat ng mga ginagawa sa batas at pati na sa mga ginagawa ng gobyerno, rerespetuhin natin kung ano magiging hakbang ng Supreme Court. Pero habang wala pa, makikipagpulong ako sa delegasyon ng bicameral, including ang Senate President at ang House of Representatives as a Speaker of the House, na pinsan lang naman niya na ambisyoso at isa sa manunulsol ng kaguluhang pangpolitika. And then, ipapatawag ang mga bicameral group. No? I think mga maliit na grupo lang yan. Ang Senate President, pwede niyang invite na ang Speaker of the House, then magbuo ng House contingent. Pwedeng tawagin ito na expanded bicameral, legislative, and executive conference. No? Pwede naman yun gawin eh. Bilang Pangulo siya ng bansa, those are exigency and contingent situation. Kung alam niya ang dapat gawin. Dapat ganun ang sagot niya, bugok talaga. Kulukoy. Mapapa-PI ka talaga, pero hindi ako bagay mag-PI in public. Si Tatay Digong lang pwede yan eh. Mapapa-PI ka talaga sa kanya. Nag-iisip pa ba ito? Nag-iisip pa ba ito? Napakalayo niya talaga, no? Dito sa nakaraang administrasyon. Palibhasa kasi nakokontrol ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan na si Tamba. Dagdag pa ng mga nakapaligid sa kanya ay mga elitista na bangag din. Yun dapat ang sagot niya, well, the Supreme Court has the authority to review and make decisions on the legality and constitutionality of all actions of the government, including about the budget. But habang wala pa, maganda tayo sa possibility ng dalawang scenario. There will be an injunction, there will be a TRO, and then there will be a nullification order and unconstitutional declaration. So kung mangyayari yan, wala tayong legal basis na maggastos o magpalabas ng pondo ng pera ng bayan dahil 2024 pa ang batas na hinahawakan natin, paso na. So ipapatawag natin ngayon ang pamunuan ng Senado at ang pamunuan ng House of Representatives para paghandaan ang possibility of scenarios. That will be our contingency plan. Mula doon, gagawa tayo ng hakbang. Bugok talaga itong si Marcos Jr. Subukan mong ipasarado ang gobyerno at huwag kang magbigay ng sahod sa lahat ng sundalo, pulis, bombero at mga jail personnel. Subukan mong patayin sa gutom ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nandyan nagtatrabaho sa lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno. Kung hindi ka aabuti ng isang linggo, babagsak ang gobyerno mo, kulukoy ka talaga. Just do it. Try not to release the funds. Bugok talaga. May pondo po at pera ang gobyerno. Ang pinag-uusapan po, ano magiging legal basis to utilize and release and make obligations regarding public fund. Yun po ang pinag-uusapan sakaling mawawala ang bisa ng kanyang hukus-pokus na nilagdaan
na budget for 2025 na tinatawag na GAA 2025. Paano kasi ka Eric, bawal di umanong magreklamo, bawal di umanong ikritiko ang mga kanilang ginagawa. Dapat sila di umanong laging nasusunod. Saan tayo patutungo mga kababayan? Kaya kung hindi talaga tayo kikilos, walang mangyayari. Magiging alipin tayo ng mga bangag sa matagal na panahon. Wag naman sana. Hindi po ibig sabihin walang pera, may pera ang gobyerno. Ang problema niya, ayaw niya mag-isip ng matino kasi he was coming or he is coming until now from a position of political hatred and political immaturity. Bugok talaga klase tao ito. Mantakin mo ang sagot na yon, very, very unpresidential. Hindi mo alam kung nag-iisip siya. Dapat ganun ang sagot niya. Ipapatawag ko na magpupulong kami at gagawa ng paghahanda kung ano ang magiging legal na basihan o batayan ng pamamaraan para magkagawa tayo ng pag-release ng mga pondong pangpubliko upang maging legal pa rin. So pwedeng magkaroon ng emergency budget deliberation sakaling may TRO ang Supreme Court at may injunction. At sakaling wala pang ruling, ideklara nila na magpasa ng special law making an immediate declaration of operationalization of the budget for 2024 as the basis for expenditures and allocations and obligations of public funds. Ipapasa ng both houses, special session. Isang araw lang yun, pwede na. Sa umaga, deliberate sila, plenaryo. Then, wala nang by-cam. Joint session na sila para magpadala na lang sila ng expanded groups ng delegation ng kanilang mga napagkasunduan na at doon na. Isang araw tapos na yan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Correct. Kaya yun ang sagot niya dahil hindi niya alam ang pamumuno. Mr. Marcos Jr. does not know how to lead and Mr. Marcos Jr. does not know how to govern and run the government properly, competently, sincerely, with integrity and with moral authority and with correct mind frame and mindset. Wala sa kanya yun, mga kababayan. Epekto yan ng pag-abuso na sa droga. Posible, sabi ni Josephine Maglangit. School bukol talaga, tama, school bukol talaga. Nakalimutan ba niya na may kongreso at mayroong Senado at siya ay Pangulo ng Bansa na pwede niyang gawin ito? So mga kababayan, mali at baluktot po ang sinasabi ni Marcos. But I don't know kasi baka sabihan siya ng kanyang alipores, ng kanyang asawa, na siya ang modern or the Lady Rasputin of Marcos Jr. May Rasputin po sa panahon ng Russian Tsar. It has two spelling, no? C-Z-A-R at saka T-S-A-R-T-Z-A-R. The pronunciation is Tsar, no? The first letter is silent ang pronunciation yan. Silently. Read as first letter. So T man or S, ang pag-pronounce mo yan ay Tsar. So sa panahon ng Russian Tsar, isang monarkiya yan, halimbawa ng monarkiya, may mga tinatawag yan na advisors. No? Josephine Maglangit, thank you sa pagpapakulay. Ang mga advisors, isa sa mga notorious advisor ng Russian Tsar nung panahon na yon ay si Gregory Rasputin. Kaya may kanta na Rasputin, yon. Si Rasputin po, yan ang tagabulong ng Tsar of Russia during the time na umaalsa at nagkakaroon ng malawakang pagsusulong ng revolusyonaryong paglaban sa Tsar na pinamumuno ng Bolshevik, na nagkaroon nga ng Bolshevik Revolution noong October, na humantong sa November 7 na pagtatagumpay at pagkakatatag ng pinakaunang sosyalistang bansa sa buong daigdig, the Bolshevik Revolution of 1917. At bumagsak ang Tsar at ang buong kaharian sa Russia at binitay at pinatay ito si Rasputin. So ang kay Marcos, ang mga Rasputin niya po, ang Lady Rasputin niya, ang asawa niya. So the Lady Rasputin for the Marcos Jr. right now in the modern times, with reference to the historical connotation of Rasputin in the Tsarist time of Russia, si Lisa Araneta Marcos. Ang isang Rasputin niya diyan, Junior Rasputin, si Bersamin. At ang kanyang Pitbull Rasputin ay si Martin Romualdez. Wow, puro Rasputin ha. Bakit Pitbull Rasputin si Martin Romualdez? Samantalang Junior Rasputin lang si Bersamin. Sapagkat ang Pitbull Rasputin, yan po ang talagang nangangagat, nauri ng sulsultant niya. At ito ang nangyayari kung bakit naging magulo ang politika sa bansa dahil sa ambisyon, tudo-tudo, at maruming laro sa politika ni Martin Romualdez na kinokonsente ni Marcos Jr. Yun. So tatlo yun, ano ang kanyang Rasputin? Lady Rasputin, si Lisa. Ang kanyang Junior Rasputin, si Bersamin. Ang kanyang Pitbull Rasputin, si Martin Romualdez. No? Ngayon, kung ang mga Rasputin niya ito kakausapin, malamang hindi sila papayag na ganun ang magiging. So totoo ang balita na parang triumvirate ang nangyayari no sa kanila, na itong sina Liza, Tamba at Bersamin kontrolado nga o puppet nga itong si Bonget. Grabe. Gagawin ni Marcos na i-shutdown niya, i-collapse niyang buong gobyerno. Kasi yon ay maglulunsad
ng mga pag-aalsa at pag-aaklas ng maraming sektor ng mamamayan, lalo na po ang sandatahang lakas, mga pulis, hindi mo pasahurin ng isang buwan, pagutuman mo pamilya nila, pati ang mga manggagawa at kawani ng gobyerno, mga 1.8 Hmm, million yan. So that's 1.8 million families. At pati po ang mga obligasyon ng gobyerno para sa serbisyo sa mga ospital, sa mga pagpapatakbo ng mga paaralan, walang talagang kung pwede na magmura, ugags na ugags talaga, no? Bugok at ugags talaga yung statement na yun ni Marcos. Mga kababayan, sarap murahin nga eh. PI talaga. Pero on the undertone, bagamat wala sa husto at walang katinuan yon, at hindi naman niya gagawin basta-basta kaagad yon, dahil dadaan pa siya sa tatlong Rasputin niya. Rasputin niya, si Lady Rasputin, si Junior Rasputin, tsaka si Pitbull Rasputin. Yung tatlo, no? Si Lisa, si Bersamin, tsaka yan si Martin Romualdez. Hindi nila papayagan yung katarantaduhan na gagawin ni Marcos. Sapagkat lahat sila ay matatanggal at lalaya sa puder at malamang ay magkakatotoo ang binabanggit ni Trillanes sa kanyang interview kay Christian Isguera sa podcast na magkakaroon daw ng revolutionary government laban kay Marcos sa pagpapatalsik nito at hindi si Sara Duterte ang ilalagak bilang pinuno ng Transition Council, kundi si former President Rodrigo Duterte. Obsessed na obsessed talaga si hmm, Trillanes sa mga Duterte, no? Siguro bawat na lang galaw nito, pati sa pagtulog at panaginip, pagbangungot, si Pangulong lahat na Rodrigo lang. Duterte at si Sara Duterte ang nakikita nito ni Trillanes, eh, no? Pati sa kanyang pagpunta sa CR, lahat ng ginagawa niya, ang nasa mindset niya ay si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte at paano sila pabagsakin, no? Ang tawag po diyan ay OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Disorder na po yan, dapat magpatingin siguro talaga siya as unsolicited advice sa kanyang psychological and psychiatric stability, including si Marcos, no? Na-obsessed sila sa mga Duterte, lalo na sila. So ngayon, kung gagawin ni Marcos Jr. yan, which is hypothetical, and chances are, baka wala pa sa 5% na papayagan niya ng kanyang mga Rasputin. Alam naman natin baka ah, sampalin pa siya ni Lady Rasputin. Ano ka, para matauhan siya. Nag-iisip ka ba? Baka batukan siya. No? Pero, ang undertone po niyan, tama. Ang ibig sabihin po niyan, he is now coming from a position of anger, political hatred, and political immaturity. At kung hindi totoo ang ibinunyag sa budget revelation na hinokos-pokos, inistapa at sinindikato, itong budget kurakot for 2025, eh bakit affected siya? Iyon, mga kababayan. Bakit affected si Marcos? No? Klarong-klaro. There is no more debate by the actions and by the words that Mr. Marcos Jr. displays in public. Lalo na na umakyat sa Korte Suprema, nagpapanik na siya, baka ang immediate bodily and chemical reaction sa katawan niya ng sinasabi Correct. ninyong possibility of illegal, prolonged, and chronic pangmatagalan, no? Yung ibig sabihin ng chronic, pangmatagalan, na paggamit ng illegal substance abuse as alleged and being pointed out by a lot of revelations in public na hindi niya sinasagot, posible ang chemical and bodily reaction sa chemical system sa lawas niya o sa katawan niya o sa kanyang utak ay ang panic attack. Nagpapanik siya eh. Makikita mo talaga, he was trying to suppress his panic attack kahapon. Na-trigger kagad siya no, nang tinanong siya, do we have a contingency plan? No. If that happens, there will be no salaries for our government workers, for everybody else in government. And if that happens, I will shut down the government. Yan naman yata ang gusto ng mga destabilizers eh, para Hmm, matuloy at mangyari ang kanilang destabilization plan. Wow. Yun po ang mga pahayag niya kahapon. Yan ay mga indicator ng subliminal display of panic attack. Wow. Pero sa larger and bigger context, yan po ay nanggagaling sa kanyang position of political hatred and political immaturity. Dahil hindi niya na alam ang gagawin niya, nabulgar eh. Sabi ko nga parang cookie monster na nahuli ang hindi lang isang kamay, dalawang kamay nila. Or sa kanya, dalawang kamay niya or lahat ng kamay nila ni Martin Romualdez, ni Chis Escudero, ni Bersamin, at siya nahuli na may dinudukot sa cookie jar. At illegal yon, kriminal na gawain yon. We're talking about the symbolism to the budget scandal. No? The scandal of the decade. GAA 2025. Hocus Pocus at Istapa budget for Kurakot 2025. Na-trigger. Galit na galit.
no? Rodely Astorias, no? Paano pa kaya kapag nagwelga na ang sambayan ng Pilipino at hindi na nakayanan ang kabangagan ng mga ito? Ano kayang hakbang ang gagawin niya mga kababayan? Ima-martial law niya ba tayo? Subukan niya lang ng magkaalaman. Baka ma-history repeat itself siya at magaya siya sa kanyang ama. Para sa akin, dapat hindi na rin magbayad. Pag hindi tayo nagbayad ng buwis po, lalong mag-collapse ang gobyerno natin. Good morning, Langging. Office na ko. Thank you, Langging. And thank you sa panonood. Thank you for taking care of the family, the kids, and the entire family. Thank you for your sacrifices habang malayo ako. No? At nagkakaroon ako dito ng paghahanda para sa kampanya na rin ng Ipanaw Sambayanan. So malinaw po, magpakumbaba at kausapin. Hindi kailangan magpakumbaba, Ma'am Libra, ha? Kailangan niyang gumawa ng matino na pag-iisip upang makagawa ng matino na hakbang, no? Kailangan niya ipatawag kasi may otoridad siya, eh. Magpadala ng sulat, tawagan si Chis Escudero. Kilay, Chis Kilay, pwede bang magbuo ka ng contingent, mga 10 senador Hmm, o 15 na senador, correct. then tawagan niya si Boy Pitbull Rasputin. O insan, magbuo ka nga ng 30 top leaders ng House of Representatives. Magkita tayo, pag-usapan natin ang contingency fund. Alam mo, one day lang po yan. Pag sinabi na nila na pag-usapan, o sige, sakaling lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, either temporary restraining order with injunction, na pinapatigil ang paggamit ng GAA 2025, therefore inoperable for a while, at kung mag-ideklara na ito ay unconstitutional, invalidated and nullified, anong gagawin natin? Very simple. I-operationalize ang budget for 2024 as effective and continuing, at magpasa ng tinatawag na supplemental budget for elections budget. Ipatawag din ng COMELEC. That's simple as that. Di ba? Dapat sila magsakripisyo kasi gumawa sila ng kalokohan. They have to rectify, not cover up, and not Hmm. threaten the people. Ang statement ni Marcos, At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong si Ka Eric Celis dito sa video na ito. Nag-agree po ba kayo sa kanyang winika na sobra na sa kabugukan itong leader ng ating bansa upang sabihin niya na ipasasarado ang buong gobyerno once na hindi maapruba ang kagustuhan nilang budget? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.